sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po sa lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga Filipino, mga kababayan natin living and working abroad saan man po kayo ng panig ng mundo naroroon. Ito po ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama ang ating mga katuwang sa ating production at technical side. Sa production side, of course, nariyan pa rin sila Stephanie Vicente, Jerome Toledo, and of course si Mr. Leo Magpayo. Sa Master Control, kasama naman natin si Miss Susan Aison at ang ating mga katuwang sa ating Voice of America transmitter site dyan po sa may Tinang Tarlac. Kamusta na po kayo? At I hope ika nga po nasa mabuti kayong kalagayan. Anumang oras nyo na susubaybayan itong ating programa dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. And of course kasi kaya anumang oras dahil alam naman natin iba-iba po ang time zone, iba-iba ang time zone natin. Kung kayo ay nasa ika nga Middle East, iba ang time zone dyan. Kung ay nasa Europe, iba ang time zone. Kung dito naman sa Southeast Asia, mga ilang oras lang ang difference. Ano po? So, so, any time of the day kayo nakikinig, ang aming pong mainit na pagbati sa inyong lahat. Para po sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, tutungo tayo sa isa nating konsulada o embahada na malapit lang dito sa Pilipinas. Lately, nakausap natin ang ating embahada sa Singapore, nakausap din natin ang embahada natin sa Cambodia, at nakausap din natin ang embahada natin sa Japan, itong mga nakalipas na episodes ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ngayon, tutungo naman tayo mas malapit. Makakasama po natin ang ating embahada or Philippine Consul dyan po sa bansang dito sa may Hong Kong. Napakarami natin kaya mga kababayan dyan sa Hong Kong, ha? Yung iba ginagawa na lang pasyalan yung Hong Kong, namimili, pero meron po tayong Philippine Consulate dyan. Meron tayong embahada dyan. Meron tayong mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na nandiyan dyan. At sumusubaybay tumitingin sa kapakanan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers o mga Pilipino nagtatrabaho, living and working in Hong Kong. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating consul, si Consul Sheila Monedero Arnesto. Siya rin po ang acting head of post ng Philippine Consulate General sa Hong Kong. Magandang araw po, Consul Monedero Arnesto. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Good afternoon po, Mr. Sampang, sir. And good afternoon to all our listeners. Ayan, opo. Thank you very much po, Consul Monedero Arnesto, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So, the first question today siguro po is, how would you describe the relationship between ang ating Philippine Consulate General dyan sa Hong Kong, Consul Monedero Arnesto? Unang-una po, Hong Kong is a special administrative region of the Republic of China. So it's not a country, it's a region. Mm-hmm. So we have our bilateral relations with Hong Kong. At the same time, it's under the umbrella of our relations with the PRC, the People's Republic of China. So dun lang po tayo mag-zoom in sa Hong Kong. Mm-hmm. Our relations with Hong Kong. We have excellent and friendly bilateral relations with Hong Kong. And when we talk about bilateral relations, we're not just talking about the cultural relations and the people-to-people relations, but it also encompasses the political, the economic relations. So, pero alam ko ang ating mga kababayan,
is very much interested into the cultural or people-to-people relations. Yes. So I'm glad to inform everyone that pagdating sa Hong Kong, our people, our OFWs are well appreciated and they have become an integral part of the Hong Kong society. In fact, ma-share ko lang po, nitong nakaraang March, our Consul General, Jerminia Aguilar Usudan, paid a courtesy call on Hong Kong Chief Executive John Lee. And ang una talagang ibinungad sa amin is, sabi sa amin ni CE Lee is that how much he appreciated the contribution of our Filipinos here, especially our Filipino domestic workers. And sabi niya, if the consulate has any recommendation on how to make our people happy, then sabihin lang namin sa kanila. That's how we are well appreciated. And I'd also like to add na the Hong Kong government has been very supportive of our Filipino community. Tuwing Independence Day and tuwing Christmas season, lagi pong may malalaking activities na ginaganap for our Filipino community here in Hong Kong. And the Hong Kong government has kindly allowed us to close off one whole road in the heart of their central district, the Chater Road. So pag merong Independence Day celebration tayo for our Philcom at saka Christmas celebration, close ang Chater. Andon ang mga Pilipino natin, they can march, they can parade, they can sing, they can dance. We can hold our events there. Wow. And dagdag ko na lang po, last na lang po. Kasi nabanggit ko na po yung cultural relations, but the economic relations is also very significant. We have the Hong Kong is the fourth top export partner of the Philippines. So, marami po tayong dinadalang produkto sa Hong Kong. And at the same time, Hong Kong investment, foreign direct investment to the Philippines is also significant. About 1 billion Philippine pesos in 2023. Oh wow. Pakiulit lang po yung mga figures na yon. So, pang ilan tayo sa mga nagpapasok ng mga produkto from the Philippines papunta ng Hong Kong at ilan yung mga foreign direct investments na naipasok ng Pilipinas? Ng Hong Kong sa Pilipinas? Philippines is the fourth Hong Kong is the Philippines' fourth top export partner. Okay. So ibig sabihin yung mga ine-exporta natin ng produkto in terms of magnitude, pang number 4 ang Hong Kong. Marami po tayong produktong dinadala sa kanila. It's about 8.84 billion US dollars, which is about 12% of the Philippines' total exports. And pagdating po sa FDI o foreign direct investment, yung mga Hong Kong investors na nagdadala ng money sa Philippines para mag-invest, total po in 2023, 1 billion Philippine pesos. Okay. Yung pong mga pinapasok natin mga produkto sa Hong Kong, masusugan ko lang to, Consul Monedero Ernesto. Ano po yung mga ipinapasok natin mga produkto sa Hong Kong? Usually po mga may machinery, conductors, mga circuits. So more parang digital products po. How about agricultural products? We also send agricultural products. Kasi halimbawa, in the markets here, you can see the Philippine mangoes, Philippine bananas. Pero dun sa ating list ng parang official list ng mga ng ating DTI, actually wala masyado sa top yung agriculture. So but we are working on that para ma-improve yung ating exports to Hong Kong. So hindi lamang po manpower, hindi lamang po mga overseas Filipino workers ang pumupunta o na ipapadala sa Hong Kong. Napakarami pa pala in terms of exports, in terms of economic status, economic data, digital, semiconductors at iba pa na ipapadala natin sa Hong Kong. Tapos ang laki pa na, may 1 billion na dollars ito 1 billion US dollars na FDI, foreign direct investments sa loob ng Pilipinas. Okay. Philippine peso. 1 billion, I stand corrected. 1 billion Philippine peso
ang equivalent foreign direct investments na naipasok ng Hong Opo. Kong sa Philippine economy. Wow, okay. Pero matanong ko lang po, Consul Monedero Ernesto, gaano po ba karami ang mga overseas Filipino workers o Filipinos living and working in Hong Kong? Kasi dito sa Pilipinas, madalas namin naririnig, marami nagpupunta sa Hong Kong, maraming bumibisita, pero gaano ba karami talaga? Pag sinabi nating OFWs, iba pa yung mga turista na Pilipino. Pag sinabi nating OFWs, ilan po ba ang nasa datos talaga ng ating konsulado dyan? So we estimate that the overseas Filipinos in Hong Kong is around 230,000. So when we talk about overseas Filipinos, it covers not just the OFWs, yung pong mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong, whether as domestic worker or as professional workers, but it also covers yung mga permanent residents na po dito. So out of that 130,000 Filipinos here, majority po are domestic workers, around 200,000, more than 200,000 of them. And then ang mga Filipino permanent residents to Hong Kong po natin is more than 20,000. And then we estimate that our professional workers here is between 1,000 to 2,000 po. Kasi after 7 years, pwede na silang mag-apply for permanent residence. Wala po bang sa dami po ng mga OFWs natin na nagtatrabaho sa Hong Kong, particularly, majority siguro po dyan, correct me if I'm wrong, Consul Monedero Ernesto, karamihan po dyan, household workers? Yes po, they're domestic workers. Ang visa po nila is FDH visa, Foreign Domestic Helper Visa. Alright. So majority po talagang domestic workers. But as I always say, hindi po naman nakakahiya ang pagiging domestic worker. In fact, our domestic workers here are well regarded. Maganda po ang reputation natin dito. We're known for being hardworking, competent, fun-loving, and dedicated workers. Maganda po ang ating reputation. In fact, sobrang ganda natin ng reputation, lalo na sa pagiging compassionate, maalaga po dun sa mga pamilyang pinagsisilbihan nila. That recently po, in July, just this year, nag-open po ang Hong Kong to the acceptance of foreign trained nurses to work in Hong Kong. Alright. So, and it also, they are considering Filipino nurses to work in Hong Kong kasi we're known for our compassion, Yes. competence, and especially ang nurses natin. Talagang all over the world, one of the top foreign trained nurses talaga. Alright. Diyan po sa bilang ng yung bilang na yan ng mga OFWs natin, ano po usually ang na-encounter na ninyong problema na inilalapit sa inyo, idinudulog sa inyo? Although nabanggit po ninyo, highly regarded ang ating mga OFW sa Hong Kong, but may mga instances po ba na nakakatanggap kayo ng paghingi ng assistance, lalo na sa mga distressed na mga kababayan natin, Consul? Yes po. Kaya po nandito ang ating konsulado is to help our Filipinos, especially our distressed Filipinos. Ngayon po, hindi lang po ang consulate proper na mga DFA po ang personnel ang tumutulong sa ating mga kababayan na Pilipino. I also have to mention, there is our MWO or the Migrant Workers Office. Sila po yung foreign arm ng DMW, Department of Migrant Workers. And under po niya is OWA. So, and meron din po kaming other attached agencies dito. Meron din po kaming DTI, Pag-ibig, SSS. So, lahat po kami nagtutulong-tulong para to serve our Filipinos. Honestly po, I've been assigned in other posts. Pagdating sa Hong Kong, pagdating sa problema ng pang-aabuso, konti po ang problema ng pang-aabuso. But it doesn't mean na walang problema at all or hindi kailangan ng tulong ng ating mga kababayan.
ang pagka po ang ating pong mga OFW, minsan po they encounter labor issues. Yes. Halimbawa po, breach of the terms and conditions of the labor contract. Mhm, mhm. Minsan po, illegal termination. Minsan po, nagkasakit. Mhm. So, ito pong mga ganitong problema nila, nandito po ang consulate and the attached agencies para tumulong. Especially po ang MWO. Kasi Mhm. under po ng ating bagong batas on the creation of the DMW, it's the MWO that has the responsibility talaga to help our OFWs. Mhm. And I would also like to add na hindi lang po ang mga OFW or those who are working here ang pwedeng lumapit sa consulate. Mhm. Dahil kung halimbawa ang turista, permanent residents, or dumadaan lang dito o mga transients, nagkaroon po ng problema, nawala ang passport, biglang nagkaroon ng emergency medical problems, Mhm. they can go to the consulate to ask for assistance. Yun. So napakalawak po ng responsibilidad at services na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan. Hindi lang sa mga OFWs, tulad na nabanggit po nyo, ultimong yung mga permanent residents, ito mong mga tourist, na mga Pilipino turista na nagpupunta dyan sa Hong Kong. Pero sa puntong ito, meron tayong isang kababayan na ang pangalan, itago na lang natin sa pangalang Rachel, yan, na humingi ng tulong at nagsisik ng assistance. Dahil ang alam ko, sabi nga ni Consul Monadero Ernesto, yung MWO, Migrant Workers Office. Pero bukod doon na Consul, meron din tinatawag na assistance to nationals. Ano po, Consul? Explain ko lang po. Kasi ang lahat po ng embassies and consulates, meron po kaming tinatawag na ATN o Assistance to National Section. So the primary responsibility is to assist our nationals as a form of consular assistance. So nung bago pa magawa ang DMW, pero before po meron tayong tinatawag na POLO, Philippine Overseas Labor Office. Okay, Yun oo. po ang dating MWO. So at that time, nung wala pa po ang DMW, under po yan ng DOLE, Department of Labor and Employment. Kaya po ang tawag sa mga head nila ay labor attaché. Di po ba? So meron pong ATN section ang embassy or consulate, and then meron din po tayong POLO. So ang hatian po namin dati ng work is that if the Filipino, if their problem is labor-related concern, it's the POLO who will handle it. And then pagka naman po non-labor related, sabihin natin inabuso, criminal na yung aspect or other civil complaint, ATN section po ang mag-a-assist. Ngayon po, with the creation of the DMW, Department of Migrant Workers, and its foreign arm, overseas arm, which is the MWO, Migrant Workers Office, ang hatian na po ng work is that who is the one asking for assistance. If it's an OFW, then it's the MWO who will primarily assist the worker. So yun po yung difference ng ATN. Pero the ATN section in the embassies and consulates, meron pa rin po. They still continue to function. Like for us po, we still assist the transients, the permanent residents, the mga ating pong mga turista dito, we still assist. And when it comes to representation with the host government, with the Hong Kong government, it's still the consulate who appears before who takes the lead in engaging our counterparts. And gusto ko lang din pong idagdag dun sa kanina, ano ba ang mga problema ng mga OFW? Yes. Meron po kasing dalawang problema na I have to mention para po maiwasan ng ating mga kababayan na harapin ang ganitong problema. First is the problem of debt. Debt as in DEBT. Utang po. Utang. Nako. Opo, ang problema po ng ating mga Pilipino dito sa Hong Kong is the high level of debts. Kasi dito po, mabilis mangutang. Mabilis mangutang
the problem is how to repay the utang. Mhm. Akala po kasi nila para bang temporary solution to their problem ang utang. But the thing is, sa totoo lang, it could lead to more problems. It could be the root of problems. Halimbawa po, una interest rate pa lang. Ang interest rate po dito sa Hong Kong legally could be as high as 40%. Wow. And if you get a loan from unlicensed companies, it could be even more than 40%. Wow. So, yun Ang po. taas ha, Number 40%. Ang taas. Opo, before nga po, nung unang dumating ako dito, 60% legally because our OFWs are considered as flight risks. So, buti nga po, ngayon bumaba na, naging 40% na po ang legal ceiling for the interest sa mga loan. So, anyway po, balik po ako. So, pag nangutang po ang ating mga Pilipino, alam naman po natin na ang passport, bawal pong gawing collateral sa mga utang. Because it is owned by the Philippine government and holder lang po yung mga ating mga kababayan or the one in whose name the passport was issued. And labag sa batas ng Hong Kong and the Philippines na gawing collateral sa loan ang passport. Pero halimbawa po, nangutang, lalo na sa unlicensed company, lending company, ngayon, pag nangutang, kukunin po ang passport nila. Pag kinuha ang passport nila, simula na po yan din ng kabit-kabit na problema. Naku. Kasi po, pag kailangan nilang mag-renew ng kontrata, paano ang passport? Pag sa other matters na kailangan halimbawa mag-travel, kailangan ng passport. And then po, after nyan, pagka hindi po nakabayad ng utang, ang mga lending companies would call up their employers. Ihaharas ang kanilang employer. So, ano naman po ang mangyayari sa ating mga kababayan? Pero how are we, Consul, how are we addressing that problem? How is the consulate addressing that problem? So, right now po, we have the financial literacy programs to help them manage their salaries, their money. And at the same time, meron po kaming tinatawag na PAOS or Post-Arrival Orientation Seminar. This is one of the best practices of the Philippine government. And doon po, pinapaalalahanan na po natin ating mga kababayan na iwasan po ang mangutang, especially mangutang ng sobra-sobra, nang hindi nila kaya. Kumbaga, matuto po sila how to manage their income properly. Sabi ko nga, pagka ang sweldo po dito ng isang Pilipino, minimum wage is around 35,000 pesos. Nung sila ay nasa Pilipinas, kung sila ay working as a kasambahay, baka ang sweldo nila 7,000, 8,000. If they work as a domestic worker in the Middle East, ang equivalent siguro ng sweldo nila 20,000. But here, 35,000 per month ang sweldo nila. Alright. So sabi ko nga, the more income you have, dapat the more savings you should have. So hindi po kami, parang sinusubukan po namin paalalahanan talaga ang ating mga Pilipino, and we also work with the Hong Kong government. Pag may nababalitaan po kaming mga unlicensed companies na unlicensed lending companies, at saka yung mga companies na kinukuha yung passport ng ating kababayan as collateral, nire-report po namin yan sa Hong Kong government para ma-actionan nila. Alright. So, Now, and second lang po, importante din po na nagiging problema ng ating mga Pilipino, yung pong mga those who become involved in money laundering cases. Nako. So, oo. Yun na nga po, it's on the rise. So kaya kami po ay medyo naaalarma na rin po. Dahil yung ating pong mga kababayan, they'd be offered a certain amount, sabihin natin 300, 1,000 Hong Kong dollars. Either pagbubukasin sila ng bank account o kaya gagamitin yung bank account nila to launder money. So kahit na wala silang kinalaman talaga, they're really not part of the syndicate. And from our point of view, sila ay innocent, but
ano din po, iimbestigahan pa rin sila ng Hong Kong Alright. government. Now, Kaya having said that, paalalahanan, having may said that, advisories po kami opo. to remind them. Having said that, Consul, itong ating kababayan na humihingi ng assistance sa ating konsulada, si Rachel, tago na lang natin siya sa pangalang Rachel. Yan ba yung kinakaharap niyang problema ngayon? Yung unang-una, yung nangungutang, nalulubog sa utang, tapos nagiging biktima ng pagiging drug mule, Consul? Nandyan ba siya ngayon? Hindi, nandito po si Rachel. She is currently housed in our shelter or our MWRC, Migrant Workers Resource Center. So, ang opisina po na nag-manage, supervise ng MWRC is MWO. MWO, yung Migrant Workers Office. So, iba po yung kaso niya, text po yung kaso niya, pero yung iba po niyang kasamahan are facing money laundering charges. So, Alright. i-turn over ko po kayo kay Sige. Rachel. Alright. Rachel, magandang araw sa iyo, Rachel. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa iyo. Well, Rachel, kamusta ka? Kamusta ka na? At kamusta ang kalagayan mo ngayon? Okay naman po sa ngayon, sir. Masaya po. Okay, sige. Ano ang kasong kinakaharap mo? Anong tulong na binibigay sa iyo ng ating konsulada maging ng ating Migrant Workers Office? Doon po ako nakatira sa shelter po simula po noong October 24, 2020 po. Tinulungan po nila ako sa kaso ko. Tinulungan po nila ako papunta po ng korte. Tapos po ako nakatira ngayon sa shelter. Libre po yung pagkain, yung sa communication po. So, hindi na kami ng chance na yung pamilya namin. Tapos po, binibigyan po nila kami ng yung kung sumasama po kami sa mga activities o na indicate po. Alright. So ngayon, tuloy-tuloy naman yung assistance na binibigay sa iyo ng ating konsulada at ng MWO para maitawid ka sa kinakaharap mo na suliranin na yan. Do you expect to come home soon, Rachel? Bali, hindi pa po, sir. Kasi po, meron pa po kami kailangang gawin po sa labor. Bali po, natapos po kaso ko po na kinaso po sa akin ng amo po. Ano bang kinaso sa iyo ng amo mo? Ano ang kinaso sa iyo ng amo mo? Pagnanakaw po, sir. Theft. Pagnanakaw. Okay. Ayun, sige. Pero diyan sa puntong 'yan, binigyan ka ng konsulada ng legal assistance para humarap sa mga hearing. Opo, sir. Okay. Sige. Ang importante nasa custody ka, nasa pangangalaga ka ng ating konsulada at patuloy din ang binibigay na tulong sa iyo ng Migrant Workers Office ng MWO. Okay. Pero may constant communication ka sa pamilya mo rito sa Pilipinas. Meron po, sir. Oh, that's good. Ng pagkakataon po na makausap po namin ang pamilya po namin sa Pilipinas. That's good. That's good. Hindi ko nababanggitin ha kasi alam ko namang kailangan ko ring protection na ng iyong pagkakakilala, no, identity, gayon na rin ang identity, pagkakilala ng iyong pamilya. Basta ang mahalaga, safe ka, binibigay sa iyo lahat ng assistance ng konsulada at ng MWO. May mensahe ka ba sa ating konsulada at sa MWO? O meron ka pa bang dapat na alam mo dapat na matanggap mo pang assistance mula sa kanila? Bali po yung kaso ko natapos na po noong December 16 po. Ngayon po 2024, nasa consulate pa rin po ako at patuloy pong tumatanggap ng assistance po ng consulate. Okay. Gusto ko lang po sanang magpasalamat po sa tulong na ibinigay ng consulate sa akin. At patuloy pong itutulong po nila. Tapos po, sa judge ko
Mhm. na nagpawalang sala po sa akin. Good. Tapos sa duty lawyer Mhm. is just Alright. So, sa napawalang sala. at sa Acquitted na siya, no? Consul, ah, Ah, acquitted na siya doon sa kaso. ay, yes po. Ayun. And if I may add, dito po kasi sa Hong Kong, their judicial system is very efficient. Mhm. And their laws are generally fair din po. Ang Mhm. Hong Kong government po, binibigyan ng libreng abogado or duty lawyer yung pong ating mga Pilipino na naakusahan ng mga criminal cases. Mhm. And Mhm. libre din po ang translator. In fact, the translation even goes hindi lang po English translation but Tagalog translation. Minsan Mhm. Ilocano translation pa Uy, to talaga? ensure na talagang naiintindihan ng Wow. Filipino kung ano yung nangyayaring proceeding. And our ATN section sinasamahan, meron po kaming representative from the consulate na sinasamahan ito pong ating mga Filipinos in distress during the hearing para Wow. po ma-ensure na everything is fine, well represented po ang ating Pilipino. Ang gandang balita po na hinatid niyo sa amin, Consul Monedero Ernesto at ng ating kasamang kababayan si Rachel. Biruin nyo, magpapasko tapos magbabagong taon, meron tayong kababayan na na-acquit, na pawalang sala sa kasong isinampalaban sa kanya sa tulong ng ating konsulada at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng MWO, ng DMW. So magandang balita po yan, napakaganda. Siguro hihintayin na lang ng kanilang mga kamag-anak ni Rachel ang kanyang pag-uwi kung sakasakali. Gusto ko man pahabain ito, Consult, kaya lang talagang we're running out of material time. Maraming salamat. Last message po ninyo, mensahe po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong mundo, sapagkat tayo po ay napapakinggan almost all around the world sa pamamagitan po ng mga transmitter ng Voice of America. At napapakinggan yan din dito sa Pilipinas. Mensahe po ninyo, Consul Monedero Ernesto. Okay, gusto ko lang po sabihin that the Philippine Consulate General in Hong Kong is always ready and willing to assist our Filipinos in distress, whether they are OFWs or permanent residents or even tourists here. Lagi pong bukas ang aming pintuan para sa kababayan natin na nangangailangan ng tulong. And in fact po, I would like to add lang po, our first OFW Global Center has been established here recently. Ito po ay is run by MWO OWA. Only at the end of November, inopen po ang first OFW Global Center. Ito pong OFW Global Center na ito po yung lugar kung saan pwedeng pumunta ang ating mga kababayan para magpahinga. Kung day off nila, pwede silang pumunta doon. May libreng kape, may libreng biskwit. Oy. Kung gusto nilang matulog, makitulog, magpahinga, makipagkwentuhan sa mga kababayan, Okay. kaibigan nila, pwede pong tambayan. Ayan. So, ito po ay handog ng Philippine government sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong. And hopefully, in the future po, lalo na po sa mga lugar na maraming Pilipino, makapag-establish din po ng OFW Global Center sa ibang panig ng mundo. Alright. With that, maraming salamat po ang ating acting head of post ng Philippine Consulate General natin sa Hong Kong, si Consul Sheila Monedero Ernesto, at ang ating kababayang tatago na lang naman natin sa pangalang Rachel. At maraming salamat at nagandang balita yon para sa ating kababayan. Thank you very much sa ating Philippine Consulate dyan sa Hong Kong at ang ating MWO at iba pang mga ahensya dyan na nagtutulong-tulong para maitaguyod ang kapakanan, proteksyon ng ating mga overseas Filipino workers. Hindi lang OFWs, maging ating mga Pilipino living and working, at yung mga nagtuturis lang dyan, makakaasa po kayo ng serbisyo ng ating Philippine Consulate General dyan sa Hong Kong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng babangon sa makabayang serbisyo publiko, tunay ngang makabayang serbisyo publiko ang makatutulong para tayo makabangon sa mga hamon natin sa buhay. Magandang araw po at salamat sa inyong pagsubaybay. Babangon sa makabayang serbisyo publiko.
Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.